Dito naman tayo sa mainit na harapan ng kampo ni Senador Antonio Trillanes at Mayor Rodrigo Duterte. Imbes na waiver, Special Power of Attorney o SPA po ang dinala ng kampo ni Digong. Ayon kay Attorney Salvador Panelio, humingi sila ng certification mula sa BPI ng magpapatunay na hindi nagkaroon ng 211 million pesos ang bank account ni Mayor Duterte. Dismayado naman si Trillanes dahil hindi raw ito ang waiver na kanyang hinihingi. Sagot ni Panelo sa SPA o ang SPA ay nagsisilbi rin daw na waiver. Okay. Kaugnay ng balitang yan, pag-uusapan natin ang Special Power of Attorney O SPA. SPA. So sabi ni Attorney Panelo kahapon na ang dala-dala kong SPA ay para na ring waiver. Ito po ba totoo o maling impormasyon? Alam mo, para natin talaga malaman kung waiver nga iyon o katumbas ng waiver, dapat natin titignan ang SPA. Kaya nga, Grace, Special Power of Attorney. Special. Meaning, meron lang mga nakatakda doon na gagawin ng isang ahente o agent o attorney in fact. So, ang isang SPA po, pwede rin maging waiver if you waive all your rights when it comes to a certain matter. Tama ka doon, Grace. Kasi, alam mo, may kaibahan ng waiver at saka ang SPA. Ang SPA, naglilimita, ang waiver, ang lawak ng pagpapahintulot. So, ayan. Kasi sa waiver, halimbawa, sa isang special power of attorney, nakalagay doon, itong taong to na aking attorney ay mayroong kapangyarihan na magtinda ng aking lupain. Hindi siya pwedeng magpaupa. Kasi nakalagay lang doon sa SPA magtinda. Itong aking attorney ay pwede lang magprenda o magsangla ng aking mga ari-arian. Hindi pwedeng magtinda o magpaupa. Napakalimitado ng SPA. Ang waiver naman, ito yung sinasabi, inaabandon ko na ang lahat ng karapatan ko sa dokumentong ito at isinasawalang-alang-alang ko na ang karapatan ko dito at wala akong ikakaso kahit kay nino man kung ito ay nilabag nila ang karapatan ko. Isang malawak na pagbibigay ang Special Power of Attorney, limitation ng otoridad. So, kung ang isang SPA po ay pwede maging waiver dahil nakasaad doon ang pag-waive mo nga ng inyong karapatan sa isang dokumento o isang kaso, you're saying that in this specific SPA na dala ni Attorney Panelo, hindi ito waiver? Alam mo ba, nabasa ko yung SPA . Kung hindi ako nagkakamali, ito ang nakalagay sa SPA. Ino-authorize si Attorney Panelo na request and receive, humiling at tumanggap ng current account at ng isang sertifikasyon. So, ang kanyang authority humiling at tumanggap ng current account at ng sertifikasyon. Yan lang. Limitado lang dyan. So, dalawa po yung tanong ko dyan, Attorney. Kung nakasaad sa SPA, mag-request lang at tumanggap siya ng dokumento, certification, na itong bank account na ito ay nagkaroon kung kailanman ng 211 million pesos. Which means, hindi niya pwede i-divulge yung details sa publiko. Wala akong nabasa dun sa SPA. So, yung attorney pwede lang mag-request at tumanggap, pwede niya itago yung dokumento na yan na pansarili lamang niyang impormasyon. Tumpak si Nicanor, ang tawag ko dyan. Kasi dapat nakaligay rin sa SPA na binibigyan siya ng otoridad na ihayag, ibunyag ang lahat ng mga kanilang nakuha. Yan ang waiver. Of course, yan ang waiver sapagkat ang waiver ay ang pagsasawalang alang-alang na. At saka dapat tingnan rin natin kung kanino nakatuon ang Special Power of Attorney. Ito ba ay nakatuon lang sa isang tao na may otoridad, in which case, the attorney, o ito ay pangpubliko at pangmadla? In which case, ikaw, ako, kahit sino, pwedeng magsuri at pwedeng tumingin sa bank account. Iyon kasi ang waiver. So, ang pinaka-essence po ng waiver ay para makita ng publiko o ma-access ng public yung account at any given moment for whatever purposes. Pero itong SPA
ay nagsasabi, ang pwede lang yung attorney ko. At attorney ito ni Mayor Digong, which means... Agent siya. Exactly. In law, ang agent at principal is one and the same person. Nakaganyan sila. Exactly. So, well, baka may papaliwanag diyan si Attorney Panelo o si Mayor Duterte. Pero kung babasahin mo lang talaga, ang isang waiver kasi ay isang pag-aabandona ng karapatan na dapat malinaw sa kasulatan. Hindi ko nakitang malinaw. So very clear po na ang isang SPA, lalo na dito sa SPA na dala po ni Attorney Panelo, ay hindi waiver dahil naglilimit lang ito sa attorney niya. Kapangyarihan niya. At ang kapangyarihan niya ay, anong sabi nga nung To document? request And to receive. and to receive. So hindi pwede tingnan ng publiko ito? Walang nakalagay. Walang nakalagay. So hindi po ito waiver? Oo. Ngayon, siguro may paliwanag dyan si Attorney Panelo. Tingnan natin kung papaano niyang mapapalawak yung authority nyo na kalimitado lang sa kanya sa publiko. Pero ang naging pahayag po niya kahapon this is waiver. Oo, tama. Yung pahayag ka. Paano kaya? So that's a wrong statement. Well, In baka fact, may paliwanag siya. Baka may paliwanag siya. Pero sa akin, binabasa ko lang yung SPA, mukha namang walang pahintulot o walang karapatan siya magpahayag ng kahit anumang nilalaman nga ng sertifikasyon hindi natin alam kung ano ililigay ng BPI doon. Kaya alam mo, hindi ako nagtataka sa BPI na humiling sila ng 7 araw. Kasi nga, nag-iingat rin sila. Of course. Baka mali ang magagawa nila. Di ba po? Kaya, well, lahat ng tao dito nag-iingat. Si Digong, si Trillanes, BPI, lahat sila talaga nag-iingat. Kasi nga, may punto rin naman si Duterte. Dahil bank secrecy law ito. Siyempre, dapat ang default mode dyan, ang general law dyan, dapat lihim yan. Ay, paano nasiwalat yan? Yun ang tanong naman kay Trillanes. Ang lapit-lapit na po ng eleksyon. Wala pang isang linggo, mag-eleksyon na. Tama. So, hindi rin aabot yung... Hindi rin naabot on the 7th day. Yung na timeline ng BPI. Pero yung certification po, nagsasabi na ilaad sa certification na yon. Kung may laman na 211 million pesos ang account ni Digong. Correct. So kung ang laman ng account niya, sabihin natin 180 million pesos lang, ang magiging sagot lang ng BPI, hindi, wala o meron. So kung hindi 211 million pesos at 180 million pesos na, sabihin natin, for example, pwede lang sabihin po ng BPI na, walang ganong pera. Itanong kay Attorney Grace. Tama Tama ka. Nakukuha mo, Grace. Kasi napaka-espesipiko kasi nga ng isang special power of Attorney Grace. Kung ano lang ang karapatan o otoridad na binibigay sa isang ahente o attorney, iyon lang ang kanyang magagawa. Wala nang iba. So sabihin pa natin after 1 week, lumabas yung certification. Pwede lang sabihin niya, Attorney Panelo, na walang 211 million pesos ang bank account ni Mayor Rodrigo Duterte. Pag nagtanong yung reporter, magkano po bang laman talaga? Kasi naglabas ng certification, naglabas ng detalya tungkol sa bangko. Pwede po niyang sabihin na, walang nakasaad na gano'n kasi yung SPA, nakasulat lang naman. Tsaka ang certification. Merong 211 o wala. At certification, yun lang nakalagay. Ang mga tanong dyan, paano po yung galaw? Galaw nung yung balancing yon nung 10 years, no? Yung galaw. Pwede ba ho naming masure? Ayan na. Walang waiver doon. Diba? Yan ang problema. Kaya, tingnan natin, baka naman merong silang paliwanag na merong ibig sabihin yung mga katagangnahan doon, bukod sa nakasulat. Baka naman meron. Ewan ko lang hindi ko po alam. Kasi kami mga abogado, ang unang tinitingnan namin yung text talaga. Napakahalaga, diba? Attorney Grace. So kung exam ito at law student ako, at ito yung naging tanong sa aking exam, ang sasabihin ko, hindi waiver ang dala ni Attorney Panelo kahapon. Kasi nga, hindi mo pwede isiwalat sa publiko ang impormasyon. There is no categorical statement na meron siyang kapangyarihang isiwalat, i-divulge yung mga maaaring ibigay sa kanya ng BPI. Thank you, Attorney. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.